The hearing of the Committee on Justice is hereby called to order. Ang impeachment ay isa sa pinakamalakas na mekanismo ng demokrasya sa bansa. Ito ay isang paraan upang mapanagot ang isang mataas na opisyal ng pamahalaan sa mga seryosong paglabag sa kanilang sinumpaang tungkulin base sa isinasaad ng 1987 Constitution. Ano nga ba ang impeachment? Ito ay isang proseso alinsunod sa konstitusyon kung saan maaring mapaalis sa pwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Hindi gaya sa kriminal na kaso, ang impeachment ay walang hatol na pagkakakulong. Sa halip, tinutukoy nito kung dapat bang patalsikin sa posisyon ang isang akusado at pagbawalan na itong tumakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan. Sino-sino ang pwedeng ma-impeach? Ang impeachment ay may epekto lamang sa isang grupo ng posisyon sa pamahalaan. Ang Pangulo ng Bansa, Pangalawang Pangulo, mga miyembro ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Ang mga posisyong ito ay itinuturing na kritikal sa pamumuno o pamamahala sa isang bansa, kaya bawat isa sa kanila ay sakop ng natatanging accountability mechanism na impeachment. Ano ang mga batayan o grounds para ma-impeach ang isang opisyal ng pamahalaan? Ang sinuman sa mga tinukoy na opisyal ay posibleng ma-impeach sa mga sumusunod na dahilan: tahasang paglabag sa konstitusyon, pagtataksil sa bayan, panunuhol, katiwalian o pangungurakot, iba pang mabibigat o malalang krimen at pagtatraidor sa tiwala ng publiko. Sa mga ito, ang pagtatraidor sa tiwala ng publiko ang madalas na pinagdedebatihan dahil sa paglabag sa inaasahang gawi at pag-uugali ng isang naglilingkod sa bayan. Paano tumatakbo ang proseso ng impeachment? Nagsisimula ang impeachment process sa Kamara de Representante, kung saan sino mang mambabatas o ordinaryong mamamayan at may suporta o endorsement ng kongresista ay maaring maghain ng reklamo laban sa isang mataas na opisyal ng gobyerno na maaring ma-impeach sa ilalim ng saligang batas. Kailangang matukoy ng House Justice Committee kung sufficient in form and substance ang reklamo. Kung magkagayon, ang respondent ay bibigyan ng pagkakataong sumagot sa reklamo. Pagkatapos ay tutukuyin ng komite base sa mga ebidensya, salaysay at deliberasyon kung may probable cause ang complainant. Kung may probable cause, sa pamamagitan ng mayorya ng boto ng mga miyembro ay dadalhin sa plenaryo ang reklamo kung saan ito tatalakayin ng lahat ng mambabatas. Sa pamamagitan ng 1/3 ng kabuuang bilang ng mga mambabatas, saka palang iaakyat ang Articles of Impeachment sa Senado para sa formal na paglilitis. In the absence of other challenges which may hamper the trial in the Senate, I think the senators will be able to convene within the reasonable period of time as pronounced in the decision of the Supreme Court. Ano ang bahagi ng Senado? Ang Senado ang magsisilbi namang impeachment court, kung saan ang mga senador ang tatayong huwes. Ang mga kongresista naman ang tatayong prosecutors o taga-usig. Kapag ang nasasakdal ay ang Pangulo ng Bansa, ang Chief Justice magsisilbing presiding judge. Upang umusad sa conviction, kailangan ng 2/3 ng boto ng mga senador. Kapag convicted ang isang opisyal, siya ay aalisin sa pwesto at hindi na kailanman maaaring kumandidato sa anumang posisyon sa pamahalaan. Bukod dito, maaari rin siyang makasuhan pa sa lokal na korte. Ano-ano ang mga limitasyon ng impeachment? Batay sa konstitusyon, ang isang opisyal ay hindi maaring maharap sa dalawa o higit pang proseso ng impeachment sa loob ng 1 taon. Ang impeachment o pagpapatalsik sa pwesto
ay hindi kasing kahulugan ng criminal conviction. Sino-sino na ba ang napatawan ng impeachment sa Pilipinas? Sa Pilipinas, ilang opisyal na ang sumailalim o nahatulan sa kasong impeachment. Isa na rito si dating Pangulong Joseph Estrada noong taong 2000. Bagaman umusad ang proseso, hindi rin ito natapos dahil sa malawakang protesta na dahilan ng pagpapatalsik sa kanya. Noong 2012, nahatulan naman ang dating Chief Justice ng Korte Suprema na si Renato Corona. At noong 2018, humarap sa impeachment process si Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ngunit napali siya sa pwesto sa pamamagitan ng isang hiwalay na kasong legal. Bakit mahalaga ang impeachment? Ang impeachment ay katunayan ng umiiral na demokrasya sa Pilipinas at pagsunod sa mahalagang prinsipyo ng batas na walang opisyal ng pamahalaan na mas higit pa sa konstitusyon ng bansa. We owe it to the next generation of Filipinos to show them that no one, no matter how powerful, no matter the title, is above the law. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kongreso na simulan at desisyonan ng mga reklamo ng impeachment, nabibigyan diin sa isang opisyal ng gobyerno na meron siyang politikal at legal na responsibilidad sa bayan na kailangan niyang panagutan, oras na ito ay kanyang malabag. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Kung ma-impeach si Vice President Sara Duterte, sino ang posibleng makapalit sa kanya? Ang Pangulo ng Bansa ang magtatalaga ng magiging kapalit kung sakaling makonvict si Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Ang pipiliin ay magmumula sa mga senador o sa mga kongresista sa pamamagitan ng mayorya ng boto. Ang iiwan namang posisyon ng naitalagang pangalawang Pangulo ay pupunan sa pamamagitan ng isang special election. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue.